Antonio, ngayong oras na ito, baka ako mapasok, ang lahat ng nangyayari sa buhay ko ay talagang nakakaawa. Bakit? Ako ay may sugat na ngayon sa puwet at hindi na ako makapagpadoktor at walang pera. Kaya kung maaari ay ipadala mo na ang pera kung gaano pa ang nariyan sa iyo. Kung gaano nga ba ang nariyan pera sa iyo. At tunay na sinasabi ko sa iyo, napakalungkot ng nangyari sa buhay ko. Ako ay walang bahay, walang lupa, walang pera, may sakit pa. Kaya kung pwede, ay pumarito ka para makita mo ako. Sapagkat ako ay hindi na nakakalakad. Pundong-pundo na ako sa higa. Sapagkat ang isang pa ay bali, naputol ang aking balakang. Kaya ngayon, ang sumunod namang problema ay ako'y nagkaroon na ng sugat sa puwet at hindi na ako makapagkikilos dahil may sugat ng puwet ko. Kaya kung maaari ay ipadala mo na o pumarito ka. Kung maaari ay pumarito ka upang makita mo ako. Sapagkat lasa ko'y malapit na ang aking buhay. Kaya sa oras na ito, huwag mong isasama ng loob ang lahat na sasabihin ko. Ito, ako ay kaya nagbili ng lupa sa iyo upang ikaw ay parating makausap ko. Ngayon, ang nangyari ay ipinagbili mo ang lupa at ang bahay ay napagbili na rin. Wala akong bahay ngayong oras na ito. Wala akong bahay at wala na ng pera na maibayad sa katulong. At tunay na totoo ito. Ang nagtitiyaga lang sa akin ay si Eder. At saka yung $5 na pension ko, yun ang pinagkakasya namin sa mga diaper ko at mga ibang pangangailangan ko. Kaya sana naman ay maawa ka na ipadala mo na sa akin ng pera. O kung ikaw ay may panahon ay umuwi ka na para makita mo ako. Para makita mo na ako ay nakakapagsalita pa ng ayos. Ang problema ko talaga, hindi na ako makalakad. Hindi na ako makapasyal sa labas. Dahil pag wala akong mga apo din pag wala ang mga apo ko din ay hindi na ako makalabas at walang magbuhat sa akin. Kaya sa oras na ito, Antonio, kung may pagkaawa ka sa ina mo, umuwi ka. Kung gusto mong kung gusto mong ako'y makausap pa, lasa ko'y malapit na ang akin tira sa mundo.
Kaya sa oras na ito, Antonio, ako'y laging nasulat sa papel. Hindi naman napapadala sa iyo sapagkat walang maibayad sa kureo. Totoo yan. Kaya ang buhay ko ngayon ay nasa mag-asawa ni Eder at ni Arturo. Siya ang nag-aalaga sa akin, nagpapakain, nag-iintindi sa akin kapag ako'y nauospital. Ngayon nga ay may sakit ako. Ang aking puwet ay nagkasugat na dahil sa kahihiga. Kaya kung maaari ay umuwi ka muna para makita mo ako at dalhin mo ang pera. Yan ang aking pakiusap sa iyo. At yan ito pa. Buhat nang ako umalis sa bahay na pinagawa mo ay para akong pulubi na walang bahay, walang anak na nag-aalaga sa akin, kundi si Eder lamang. Alaman mo ba, wala na si Ligaya. Si Andres ay nagkaroon pa ang dalawa ni Eder ng hindi magandang aywan ko kung bakit. Si Eder at si Andres ay hindi nagkakausap ngayon dahil sila ay nagkaroon ng away noong malapit ng mag-isang taon ngayon. Hindi sila nagbabati. Hindi ako na aalagaan ni Andres sapagkat hindi siya pumunta sa bahay ni Eder. Napakalaki ng aking pagtatampo sa kay Andres dahil siya pinakamatanda ay siya pa ang siya pa ang pinakamatanda ay nawalan siya ng pagkakalinga sa akin. Kaya sa oras na ito, Antonio, kung ikaw ay may paghabag sa akin at para makausap kita nang ako'y buhay pa, umuwi ka na munang sandali. Yan ang masasabi ko sa iyo. At huwag kang mag-alaala na ang iyong mga kapatid ay nagmamahal din sa iyo. Lahat ng mga kapatid mo ay nag-aalaala rin sa iyo dahil napakalayo mo sa amin. Kaya kung gusto mo o kung wala kang problema, umuwi ka muna para makita mo ako. Yan nga sinasabi ko. May sakit na ako. Malapit, payat na ako. May sugat pa ang puwit ko. Kaya ang nag-aalaga lang sa akin ay si Eder na wala namang may bayad sa katulong. Kaya nagtitiyaga na si Eder sa akin. Kahit na nagagalit siya sa akin sapagkat wala nga namang anak na nagmamalasakit sa akin kundi si Eder. Kaya kung maaari ay kung di ka man makauwi ay ipadala mo ang pera para pagpagamot ko. At matikman ko naman ang lupang pinagbili ko sa iyo. Kaya sana'y maunawaan mo at huwag mong isasama ng kalooban ang lahat ng aking
ipinagtapat sa iyo. Ngayon, oras na ito, ay payat na ako. Kaya lang ako, ang wala lang sakit sa akin pa ay ang aking pagkawala ng pag-iisip. Malinaw pa ang isip ko, pero mahina na ang katawan ko. Yan. Pinagtalaghan ako ng Panginoon na hindi nasira ang isip ko. Kung ako man ay nag-iisip, ay dinadalangin ko sa Diyos na tulungan pa niya ako na magkita pa tayo. Yan. Yan ang totoo. Yan. Kung ako ay mahal mo, ay ako ay humihingi sa iyo na magkita tayo. Salamat. Babalita sa iyo. Patay na si Ligaya. Alaman mo ba yon? Si Arturo patay na rin. Si Rose patay na rin. 3 na ang mga anak ko. Kaya kung pwede, mahalin mo, minamahal ko na kayo. Mahal ko kayo. Mahal ko lahat kayo. Kaya ito, ang gusto ko sabihin ay ito. Ako ay tunay na humihingi sa inyo na sana ay tulungan pa ninyo ako. Tulungan mo ako na ako kung pwede makapagpagamot pa ako. Kung may pera, ay wala naman akong perang maipagpagamot. Ang nangyayari sa akin, yung kaunting $50 lang ang pinagkakasya ko sa pangangailangan ko ng diaper at ibang pangangailangan. Yun lamang $50 na wala pang 2,000 ngayon. Wala pang 2,000 sa ngayon. Mababa na ang palitan ngayon. Kaya ito, kung totoo na ako ay mahal mo, ay bigay mo na ang perang nasa iyo para magamit ko. Matikman ko. At baka kung ako'y patay na, saka mo pa ibibigay, hindi ko na matitikman. Mahirap na. Hindi ko na matitikman yung kung ako'y patay na. Yan, ang totoo. Yeah. Antonio, ang masasabi ko sa iyo ay ito. Siguro ay magtataka ka kung paano ang mangyayari sa buhay ko. Saan ako ibuburol pag ako'y namatay? Sino ang babantay sa akin? Si Antonio, si Andres, ay ewan kung magbabago ang kaisipan niya. Ngayong oras na ito, ako'y laging nagsusulat. Ako'y nagsusulat talaga. Hindi lang maipadala sa iyo. Dahil walang maibayad sa koreo. Ha? Pumarito. Kaya kung maaari, pumarito ka para makita mo ako. Yan. At ito pa ang aking nasasabi sa iyo. Napakalaki, Antonio, ng aking pagtataka
kung bakit